Alright, so guys, si Tok Nene nabalahaw. Kailangan namin mga bata, tinutulungan ako dito. Ano si Tok Nene. Wait lang start ko lang. Saan? Abante muna konti lang. Tapos sabay atras. Abante lang muna ulit. Sige, 1, 2, 3. Up. Atras ko, atras. Atras tayo ah. Atras tayo. Biglang atras tayo. Hindi na, wala nang hukayin, O sige, 1, 2, 3. Up! Good morning! Welcome back sa ating channel. At nandito tayo ngayon sa Petron KM42 papuntang Manawag. Ipapabless natin ngayon si Tok Nene kasi more than a month na siya sa atin and ngayon pa lang natin siya ipapabless. Samahan nyo kami sa aming pupuntahan ngayon, and then after naming pabless, siguro akyat muna kami, papalamig muna kami saglit sa Baguio. Okay, so tara, samahan nyo kami, let's go. Magda-drive thru muna tayo dito sa Boss Coffee. Bili lang kami ngayon ng maiinom. Ayan. Afternoon, welcome to Boss Coffee Drive-Thru. My name is Sasha Ticol. I-large mo na po. Large na Porcino, Cookies and Cream po. Opo. Okay po. Alright guys, so pa-exit na tayo ng Petron KM42. Balik na tayo sa expressway. At papunta na tayo ng Manawag. Dire-diretso na natin to kasi anong oras na rin, time check tayo, eksaktong 12 noon. So siguro ang dating natin doon is around 2, nandoon na tayo. Kaya medyo paspasan na natin para kahit papano magtagal man tayo doon sa Manawag, mga 1 hour or 1.5 hour, makakaakyat pa tayo ng Baguio mga around 3 or around 4. Dating tayo ron siguro mga 5 or 6. May enough pa tayong time para mag night market, and then saka tayo bababa. Okay, so testingin din natin si Tok Nene ngayon kasi first time nating i-long ride si Tok Nene. Normally hanggang Pampanga lang ang napupuntahan pa ni Tok Nene. Yun pa lang, saka yung Bataan, yun pa lang ang pinakamalayo niyang napupuntahan. So around 2,000 pa lang ang kanyang odo. Kaya talagang ano pa siya, fresh na fresh. Sa iba more than 1 month, mahigit 2,000 siguro yung odometer ng iba. Pero si Tok Nene, since bihira rin natin siya magamit, maliit talaga yung ano dyan, natatakbo pa. Okay, so samahan nyo kami, kasama ang aking Bebe Loves at ang aming bebe sa likod. Ayan, andyan sila. Tatlo lang kami, natapat na walang pasok sa trabaho yung Bebe Loves ko, kaya kasama ko siya ngayon. So ayan, excited sila. Kanina ang usapan is hanggang ano lang Manawag pero nagyaya yung isa kanina dyan na umakyat na lang na daw ng Baguio. So ayun, susubukan nating i-long ride ngayon si Tok Nene, kaya samahan nyo kami. Nga pala, may mga subscriber tayo na mga nagtatanong, i-review din natin si Tok Nene ng konti, para kahit paano aware din yung iba nating subscriber na sumusubaybay ng tungkol sa MG3 Hybrid. Kasi siguro nagbabalak rin sila na kumuha
Sana mas dumami pa ang MG3 hybrid user dito sa Pinas, kasi limited pa lang yung mga nakikita ko eh. Sa grupo, ilan pa lang yung nakikita kong meron. Karamihan ang meron sila is MG ZS, saka yung iba pang mga SUVs ng MG. Okay, so nandito na kami ngayon, almost sa Pampanga na kami. Siguro mga 10 to 15 kilometers na lang, mag-exit na kami. I mean, malapit na kami ng San Fernando. Alright, so guys, nandito na tayo sa SCTEX. Medyo hindi ako familiar dito sa lugar na to, kasi bihira tayong dumaan or magpunta sa lugar na to, kaya nag-waste muna ako. Sabi ko nga, hanggang Pampanga pa lang ang napapamiliarize natin. So dito sa SCTEX, kapa lang ang gagawin natin, kaya medyo bagal-bagalan ko lang ang takbo, at naka-waste naman ako sa ngayon. Sabi ni Waze, kakanan tayo dito sa may ito papuntang Subic, SCTEX South Subic Clark. Ito dito tayo dadaan. Yan. Ayan, hindi ako masyadong familiar dito sa lugar, kaya binabagalan ko lang. Mahirap na, baka malampasan ng exit, kung saan dapat mag-exit. Kaya dahan-dahan lang ang takbuhan natin sa ngayon. Takbong bebe lang tayo, takbong bebe. Takbong bebe, mga 80 to 100 lang the most. Sundin lang natin yung speed limit dito. So pag-usapan muna natin ngayon ang request ng ating isang subscriber. Ito yung request niya. Ayan. So nagre-request siya ng pros and cons daw ng ating MG3 hybrid. Hindi ako masyadong naglista, no? Ano lang to, on top of my head lang, kung ano lang yung maiisip ko. So unahin muna natin yung pros. Ang pros niya, unang-una sa lahat, yung performance. Gustong-gusto ko yung performance niya as a hatchback. Kaya sabi nga nila, this is a hot hatch, because sa size niya bilang hatchback, yung horsepower niya nasa 195 or 200 something. Yun yung power na nabibigay niya, dahil nga combine siya ng hybrid. Dahil nga hybrid siya, combine siya ng gas engine at electric engine. So ang output niya in total na naibibigay is 195 to 200 horsepower. Na-experience ko naman sa expressway yung performance niya. Medyo tinry kong ihataw ng konti, at kitang-kita ko naman talagang napakabilis niya. Okay? Nakikipagsabayan din siya sa mga SUVs. Yung mga sedan, kayang-kaya naman nitong iwanan, kahit na hatchback lang ang MG3 hybrid. Okay, so isa yon. Second, sa nagustuhan ko is yung mga features niya dito sa loob ng sasakyan. Sa nakikita nyo, naka flat screen na yung ano natin, yung gauge panel, at hindi na siya yung old school type na gauge panel. Dito sa gauge panel pa lang, panalong panalo na. Makikita natin sa side na to yung
mismong unit natin na nakikita niya pinakikita niya na nasa lane naman. And kapag ka merong mga sasakyan sa gilid, dahil 360 overview siya, 360 yung kanyang camera, ayun, pinapakita niya sa gilid. Nagkakaroon siya ng animation sa gauge panel. Pinapakita niya na merong mga katabing sasakyan or merong mga sasakyan sa harap at sa likod, which is a good thing for me as well. And then yung yung speedometer niya is tawag dito, digital na siya. Digital na ang speedometer niya. Makikita mo rin dyan yung iba't ibang klaseng feature, kagaya ng tire pressure, yung battery mo, kung makikita mo rin dyan. Tapos kung ilang kilometers pa siya. Tapos dyan mo rin makikita yung mga warning sign ng mga lane, ng MG Pilot Assist natin for safety features. Kagaya ngayon, pinatay ko yung lane assist niya. So yung lane assist icon dito na nag-show is naka-yellow. It's a sign na disable yung ating lane assist feature. Ganun din sa ibang feature niya, kapag pinatay mo or disable mo, lalabas din dyan. Bukod dyan, meron pa tayong nakikitang 10.25 touchscreen na infotainment system. So dyan pa lang, sa review ko the last time, napakita ko na sa inyo kung paano siya ginagamit, which is very convenient. Unlike old school na infotainment system na touchscreen nga, pero medyo delay yung response. Dito napaka-smooth ng response niya. Kayang-kaya mong laruin, parang cellphone na nga siya. So yun din yung isa ko pang nagustuhan sa infotainment system niya. And dahil futuristic na yung sasakyan, naka knob type na siya. Knob type na yung ating gear shifter. Bukod doon, naka Android Auto and Apple CarPlay. Isa sa mga nagustuhan ko rin yun na feature niya. And yung mga ports niya, napakarami ng ports nito. Merong dalawa dito sa harap, isang Type-C port, isang USB-A, meron din siyang cigarette port, at sa likod meron din siyang isa pang USB-A port para sa passenger seat naman sa likod. Meron din dito sa taas na isa pang port, kabitan naman ng kung maglalagay tayo ng dashcam. Meron din dyan sa gilid na sa harap na yan. Okay, so ano pa? Yung pagiging hybrid niya, of course, automatic na yan. Isasama ko na rin sa pros niya is yung no coding feature niya, dahil hybrid siya. Syempre, safe tayo sa ating coding, gagamit natin siya anytime we want. Lalo na kung ang magkakaroon ng may-ari ng unit na ganito is yung araw-araw sa field nagtatrabaho, pabor na pabor sa kanila yan, yung ganyang klaseng plaka. No coding ang hybrid or electric vehicles. So isa rin yun sa mga feature na nagustuhan ko. I mean, isa rin yun sa pros na nagustuhan ko. Kaya mas pinili ko na talaga na kumuha ng hybrid imbes na gas engine na lang.
Another thing sa passenger seat, meron siyang 2 vents ng aircon sa passenger seat. Kaya yung passenger natin sa likod, hindi siya basta-basta maiinitan, or hindi sila basta-basta maiinitan kasi meron silang sariling aircon vents sa likod. So one good feature din yon ng MG3, kaya nagustuhan ko rin siya talaga. Sa ngayon, yun pa lang yung naiisip ko. Of course, additionally na rin yung mga safety features niya, like yung sa MG Pilot, meron din siyang ayan, binding vehicle. Pwede mo siyang i-bind sa iyong cellphone. Meron tayong application ng MG. Ang application na yun is iSmart, MG iSmart. Pwede mong i-sync yung cellphone or yung sasakyan dun sa application na yon para ma-monitor mo yung sarili mong sasakyan kahit nasa saan ka pa. Makikita mo, maraming feature din doon na pwede mong i-explore sa application na yan. Sa mga safety features naman, meron siyang airbags, surrounded yung harapan ng airbags. Sa mga sidings din, meron din siya mga airbags. Siguro, yun lang muna yung may share ko na pros. Medyo madami-dami na rin yun. Dumako naman tayo sa ating cons. Okay, so pagdating naman sa mga cons, ang isa sa mga masashare ko na cons ng MG3 Hybrid is, una, yung radio niya, walang patayan if you're going to turn off your car, or if you're going to leave your car and shut down the engine, i-off nyo na, is walang patayan yung radio niya, na-under pa rin siya. So no bearing naman siya actually, pero mas maganda sana kung meron siyang turning off option, para kahit papaano you have the ability to turn it off kapag labas ka na ng sakyan, or i-off mo na rin yung sakyan. Oops, kala ko may sunog. Or sunog ba to? I'm not sure pero yes, sinusunog lang siguro. Layo tayo dyan. Ay! Baka mainitan ng ating gulong. Mahirap na. Okay, so ayun. Sana hindi umabot yung init dito. Sana hindi naapektuhan, kasi yun, isa sa mga cons pa na masashare ko sa inyo is wala siyang spare tire. So isa sa mga cons yan, major cons ng ating MG3 Hybrid. Para sa akin major yon. Kasi of course, nasanay naman tayo, kada may sasakyan, may spare tire talaga yan, matik. Para kahit sang lupalop ka magpunta, maflatan ka man, sumabog man yung gulong mo, hindi ka makangamba na wala kang pamalit. Yes, yung ano kasi natin ngayon, yung mga lumalabas kasi ngayon na unit is talagang walang spare tire. Yung karamihan, hindi lang sa MG, kahit ibang brand, wala ring spare tire ang kanilang mga electric vehicles. So para sa akin, it's a no-no. Mas maganda sana kung meron tayong spare tire na magagamit sa ating paglalakbay, para kahit papano less yung worries natin. So wait lang, nandito tayo sa exit natin. Magkano kaya dito?
Kasya pa kaya yung ating wala namang yan, no? Kala ko may babayaran tayo pero mukhang wala naman. So tuloy lang natin ang biyahe. Gaya nga nasabi ko, yun, hindi natin familiar pa yung lugar talaga kasi bihira naman tayong mapadpad dito. Monasterio de Tarlac. So medyo malapit-lapit na siguro tayo. Ang estimated time ng arrival natin sa Manaoag is around 2. So 12:59 na, siguro less than an hour na lang. Okay, so yun nga. Wala siyang spare tire, ano. So kagaya rin naman ng ibang brand, wala ring spare tire. Additional expense kasi yun eh. Nag-inquire naman ako, nasa around 3,500 to 5,000 ang spare tire ng MG3 hybrid. Okay, so one day kukuha rin tayo nun. And then another feature, yung another cons na may share ko sa inyo is minor lang din, pero share ko na din yung kada i-start mo yung sasakyan mo, bumabalik siya sa default. Let's say pagkagamit mo na sa sasakyan mo, marami ka nang in-adjust na feature niya, na safety feature, kagaya nung disable mo na yung overspeeding limit, lane assist, yung iba pang feature niya, mga in-adjust mo na. Then suddenly pagka pinatay mo na yung sasakyan mo, and if you're going to use it again, pag turn on mo, balik sa default. Ang default niya is kung ano yung mga nakaset before, which is for my personal use, that's not my preferred settings. Those default settings, hindi siya yung preferred natin, kaya it's a hassle for me. Syempre, every time na magta-turn on ako ng sasakyan, kailangan ko na namang i-adjust uli yung mga safety features niya at kung ano-ano pang dapat i-adjust. So yun, isa rin yun sa cons na may share ko sa inyo. Ano pa nga ba? Siguro ito, share ko na rin as a minor cons, kasi yun nga, hybrid siya. It runs through two engines, gas engine and electric engine. So kapag ka nagra-run yung gas engine niya, normal na takbo ng sasakyan. Kung saan ka nasanay ng sasakyan, normal yan. Maririnig mo yung engine niya and whatnot, kung ano-ano pa. Pero pagka electric yung engine na tumatakbo, sobrang tahimik. Ang maririnig mo lang ugong ng gulong, maugong yung gulong. So nung una, nag-ano ako dyan, nag-worry ako dahil habang ginagamit ko siya, makakaramdam ako ng pagkahilo, at yung tenga ko medyo parang napapasukan ng kung anong napapasukan ng hangin. Parang yung ganun yung feeling, yung pagka nasa nasa mataas na lugar, yung tenga mo parang napasukan ng hangin, parang ganun. Basta ganun yung feeling pagka naka-electric engine lang yung tumatakbo. So dito na tayo sa Petron KM134.
magpapagas muna tayo. Alright, so kaka-exit lang natin ng Petron KM 142. So yun yun lang naman yung masashare ko for now na mga pros and cons ng ating MG3 hybrid. Kasi nga bago pa lang naman 1 month ko pa lang siyang nagagamit, bagong-bago ko pa lang siya nakuha. So yun pa lang yung na-experience ko sa kanya. Don't worry, mag-a-add ako ng mga pros and cons eventually kapag may na-experience pa tayo, i-share ko din sa inyo. Okay? So, time check natin, 1:15 na. And base dito kay Waze, around 2:15 ang dating natin sa Manawag. So, medyo papaspasan na muna natin ang ating pagmamaneho para kahit papaano malesen pa ng at least 15 minutes yung dating natin doon. So, let's go! Talk nene, come on! Ayan, kayang-kaya niya makipagsabayan sa mga kaya niyan, high ace. Kaya nating makipaghabulan niya sa mga yan. Ayan. Basta open lane ang makita ni Toknenay, babanatan niya yan, bibirahin niya yan. Ayan, open lane, Basilica Minor. Diba, 140 na tako natin, 150, 160. Diba, 160. Kitang-kita naman, diba? Na malakas yung power niya. Syempre, hindi muna natin yan sasagarin. Hanggang ganun lang muna yung takbuhan natin. Eventually, sasagarin natin yan. Pero sa nakikita ko naman sa mga review from other countries sa Europe, nakaka 190 ang takbuhan ni Toknene ng MG3 hybrid. Umabot ng 190. Ano lang yun mabilisan lang. Ewan ko lang kung talagang tinuloy pa, baka umabot ng 200 plus din. Ang kagandahan kasi dito, malakas yung torque nya. So, hindi kagaya nung iba na mga sedan. Yes, umaabot sila ng mga 200 plus. Pero, hindi ganun kabilis marireach yun. Kailangan napakahabang stretch na open. Habang stretch yun bago nila ma-reach yun. Dito, kayang-kaya na itong umabot ng 200 siguro in just 30 seconds or 20 seconds. Kasi ang 0 to 100 neto 7.3 lang 7.3 seconds 0 to 100 kmh na yun. Siguro kaya na itong umabot ng 200, siguro mga 20 to 30 seconds, 20-25 seconds. Kanina lang takbuhan natin 169, just a short distance. Alright, so yun, balikan ko na lang ulit kayo pagka nasa or malapit na tayo sa Manawag Church. Alright, so guys, nakaka-exit lang natin dito sa may Binaloan Road. Dito tayo, malapit na tayo papuntang Manawag Church. Around 23 minutes na lang ang ating tatakbuhin base kay Waze. Medyo bagal-bagalan ulit natin ang takbo natin dahil hindi tayo familiar sa lugar. Enjoyin lang natin ang ating paglalakbay. So time check tayo, 1:55 na.
So tama nga yung ano ni Waze, around 2:15 ang ating dating. Medyo binabagalan lang din natin, kaya ayan, dito na tayo sa municipality of Lawak. Parang Lawak. So binabagalan ko lang yung takbo simula kanina sa may exit Esitex. Medyo ihahataw ko lang kapag yung open lane siya, sa around 130 to 150 lang yung takbo pagka medyo inahataw ko. Pero pagka alalay lang yung takbo, siguro mga 80 to 100 lang. Kanina nga pala sinubukan natin yung ICC feature niya, so hindi ko pala siya naipakita sa inyo. Siguro mamaya pagka may pagkakataon ipapakita ko sa inyo. Pag medyo open yung lane, kasi pwede mong gamitin yung ICC lane nya or Intelligent Cruise Control para kahit papano makakapagpahinga yung paa mo sa pag palit-palit sa brakes and accelerator. May papahinga mo siya kasi si Intelligent Cruise Control, ang trabaho niya, siya yung kusang magpapatakbo, yung system mismo ang kusang magpapatakbo sa sasakyan. So ang gagawin mo lang is from time to time hawakan mo lang yung manibela ng siguro mga 1 to 2 seconds lang para lang maramdaman ng system na hindi ka tulog at nagpe-pay attention ka pa rin naman kahit siya yung mismong nagmamaneho ng sasakyan. Wala pala akong mic, kanina pa ako salita na salita. Kulang-kulang naman ang aking cameraman sa binigay niya. Sorry naman. So ang mic ko lang na ginagamit ngayon is yung mic ni 360. Kasi dito medyo masikip na yung daan sa service road, kaya ayoko magtiwala kay Intelligent Cruise Control. So manual natin munang gagamitin. Manual muna natin i-drive siya. Medyo masikip na kasi yung daan dito at marami na rin nakakasalubong. Iba pa rin syempre yung hawak mo mismo yung manibela, ikaw mismo yung nagpapatakbo. Hindi mo masisisi sa system, hindi mo masisisi sa sasakyan, sisihin mo sarili mo. So pagka mamaya nasa expressway ulit tayo, mamaya itatry kong ipakita sa inyo. Okay, so 2 o'clock na. Base K Ways 16 minutes or 15 minutes na lang estimated natin. So far ang naikarga ko lang na gas is 1,100. Meron pa tayong natitirang 227 kilometers sa ating gauge panel. So ang takbuhan natin naka-normal lang tayo. Hindi ako na turbo at hindi rin ako nag-eco mode. Normal lang yung mode of driving natin. Kaya tinesting ko lang muna siya. So kayang-kaya pa na itong maiakyat sa Baguio at kayang-kaya pang bumaba sa natitira niyang gas. So andito na tayo sa may mismong arko ng Welcome Manawag. And sana may abutan tayong mas at sana meron pa tayong abutan na pabinyag ng mga sasakyan. Kasi ngayon lang tayo pupunta ng Manawag eh. Ever since
ever since hindi pa kami nakakapunta ng Manawag. So first time lang namin to. Hindi kagaya sa Antipolo, sa ibang mga church sa Pasig. Ang oras ng mga blessing doon or bless ng mga sasakyan is in the morning. Alas 2 na. So tingnan natin kung meron pang magbe-bless kahit gantong oras na. Sana meron pa kasi medyo malayo yung tinakbo natin. Sana para hindi masayang din. Ayan siya. Papasunod siya. Si Kuya, inassist tayo. Salubong namin kanina. Nagbigay siya ng tip kung saan tayo dadaan kasi sila daw yung mga nag-a-assist pa-blessing sa simbahan. So hanggang 6 PM daw yung pa-blessing. Buti na lang hindi kagaya sa Manila na morning lang yung blessing ng mga sasakyan. Dito pala hanggang 6 PM. At medyo traffic na sa area na to siguro dahil approaching na tayo sa church. Ayun, kanan daw sabi ni Bossing. Shoutout sa'yo, Bossing. Sana lang hindi to modus, Bossing, ha. Kami no modus mo lang kami, ha. Pero mukha naman mapagkakatiwalaan si Bossing. May ID. May ID na, saka masipag kahit sa araw, kahit tutok sa araw. Sa kanila lang ata. Kandila, ayun, kandila. Sa kanila lang ata. Ipipila na po ba natin sa blessing o magsisimba muna? Sige, sige, pila muna natin. Sige sir. Hanggang anong oras yung ba, kuya? 6 meron? Hanggang alas 6 yun meron po, pero ngayon ma'am, mga 2:30 papasok na po. Sige. Thank you. Okay, so we decided na muna pumila sa blessing. Kasi baka mamaya anuhan din tayo ng pila pagka nagsimba pa tayo, saka baka abutin tayo ng 6 PM. So since unahin muna natin yung pa-blessing ni Tok Nene. Tapos magkano rin tayo sa simbahan. Oo. So after niya ma-bless, saka kami pupunta ng church. Okay, so ito na, pinapapila na kami dito. Siguro dito na yung area ng blessing. Sir, yan na po yung pila ng blessing. Sila yung mag-assist pa, paliwanag nila kung paano kayo. Sige po. Sa third blessing, sir, tuloy-tuloy po tayo ngayon, sir. 2:30 ang pasok niyan. Okay. Kasi ang pagpasok natin dyan, sir, abutan lang kayo ng guard ng sobre for voluntary donation lang. Okay. May amount po siya. Okay, sige. Tinanggal niya rin yung ka-registration po. Bali, si Kuya na lang, kandila po, and then yung sa amin for Wala ako God ng bless. kandila, sir. Okay. Sige. Salamat. Ang pangalan mo? Rodney po sir. Rodney, si Boss Rodney, ang nag-assist sa amin dito sa Manawag. Dito rin yung daan papuntang church. Yes sir. Pero mas magandang hintayin nyo na lang pumasok sir para hindi na sila. Malapit na rin po kasi. Okay, 2:30, no? Sige. Okay, so guys, nandito na tayo sa Manawag Church. Kadarating lang namin at exactly 3:19 sila nagpapasok para sa mga magpapa-blessing na sasakyan. And nakapag-intay rin kami ng almost an hour bago kami pinapasok uli. So, pinapasok dito. So, antay-antay lang ginagawa namin kasi pila-pila yung yung mga sasakyan. Hindi agad basta-basta nagpapapasok.
Andito na kami sa entrance. At ayan na yung church mismo. Medyo inantok din ako kasi isang oras kami nag-antay. So ayan, sunod-sunod lang tayo sa kanila. Ayan, okay. So yun yung our blessing. Sunod pa ako? Okay po. Si MG50 pala yung kasunod natin. Okay, so magkasunod kami ni MG50. Alright, so ayan, bine-bless na si Tok Nene. Thank you, Father. Bless na si Tok Nene. Ayun na nga. After naming mapabless si Tok Nene, nagkasundo kami na wag na munang tumuloy sa Baguio kasi masyado nang kinain yung oras namin sa pag-aantay para makapasok kami sa loob ng simbahan. Higit isang oras din kaming nag-antay para mapabless si Tok Nene. And after nun, medyo umattend pa kami saglit ng mass. Kaya almost 5 PM na nang natapos kami at nakalabas ng church. Then, kung akit pa kami ng Baguio, aabutin na kami ng around 7 PM bago kami makaakit doon. Kaya naman, we've decided na mag-stay na lang dito sa Pangasinan, sa area na to. Kaya naghanap kami ng resort na malapit na pwede naming pagpahingahan saglit at tumambay. Yun naman, meron kami na pagtanungan at pinuntahan namin sa may San Fabian. Kaya tara, samahan nyo kami papunta ron. Hey guys, nandito na kami ngayon sa may tabi ni Elise Beach Resort. Ayan. And dito na kami nagpark dyan sa Tok Nene. Ayan siya. Lebron ka ba? Lebron? Ayun na nga. Dito na kami nakakita ng resort na pwede namin pagpahingahan saglit. Dito sa may San Fabian, katabi ni Elise Resort. Mura lang yung parking dito na binigay sa amin. Pwede na kami gamit ng kubo sa halagang 100 pesos lang. So, dahil 2 hours lang ang
i-stay namin, dito na kami nag-decide na pahinga. Pero sa kasamaang palad, gusto ko pong i-share sa inyo na si Toknene ay nagka-problema. Ayan, nabalahaw siya dito sa parking space na pinaradahan ko. Kasi sabi ni ate, dito daw kami magparada, katabi ng kubo. Yun nga lang, masyadong malambot pala ang buhangin dito. Kaya ayan, inabot na ng pagkabalahaw ang front wheel ni Toknene. So, problema patuloy ako niyan. Kailangan ko maghanap. Ayun yung dalawa kong kasama, si Bebe Labs at ang aming bebe. Salukuyang maliligo na. At ako naman, ito, naghahanap ng saklolo kung sino pwedeng tumulong sa amin para maiahon ko si Toknene. Alright, so guys, si Toknene nabalahaw. Kailangan namin mga bata, tinutulungan ako dito. Bawa na si Toknene. Wait lang start ko lang. Saan? Abante muna konti lang. Tapos sabay atras. Abante lang muna uli. Sige, 1, 2, 3. Up. Atras ko, atras. Atras tayo. Atras tayo. Biglang atras ko yan. Hindi na, wala nang hukayin. O sige, 1, 2, 3. Up! Alright! Woo! Balahaw si Toknene. Okay, so guys, ayun, maraming salamat sa lahat ng tumulong kay Toknene kasi nabalahaw tayo. Walang ya. At ayun na nga, sa mga oras na ito, pati ang microphone na ginagamit ko ay nalobat na rin. Pero gusto ko pa rin magpasalamat sa lahat ng tumulong sa amin sa resort, sa mga bata, sa may-ari ng resort, sa mga tambay sa kanto. Maraming salamat po sa tulong ninyo sa pag-ahon sa pagkakabalahaw ni Toknene. Mula hapon, siguro mga alas 5 or alas 6 yata, maliwanag pa, nakita na nila yung sitwasyon, tinambayan na nila kami hanggang sa magdilim
hanggang makahanap sila ng lahat ng mga magagamit, pala, mga kawaya, mga kahoy, ginamit na namin lahat dahil talagang lumubog na ang gulong ni Toknene. Kaya naman gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga tao, lahat ng effort na binigay ninyo para matulungan po kami. Again, maraming salamat po. Hanggang sa mga oras na ito, tinulungan nyo pa kami na patunton ang labasan. Sinabayan pa nila kami hanggang sa may labasan. Kaya naman sana mapanood nyo rin ang video na ito para of course maipakita ko sa inyo na talagang taos puso po kami na nagpapasalamat sa inyo. Again, maraming salamat from the bottom of our hearts, and of course from Toknene. This is Rojan again. So hanggang dito na lang po muna ang video natin dahil medyo mahaba na rin. At kung napanood nyo po mula umpisa hanggang sa dulo, hanggang sa mga oras na ito ay sinubaybayan ninyo, maraming salamat din po sa suporta. Hingi lang ako ng konting pabor. Kung nagustuhan ninyo ang video, please like, share, and subscribe. Kita-kita po ulit tayo sa susunod nating adventure kasama si Toknene. Maraming salamat, and this is Rojan signing off. Bye!